Sa San Miguel High School, kilala si Ron Santos bilang perfectong estudyante. Laging top 1, responsable at hinahangaan ng lahat. Pero sa likod ng medals at mataas na grades, may pagod at pressure na unti-unting bumibigat sa kanya. Brad, ilang araw ka nang halos hindi nagpapahinga. Exam na po sa Ericsson. Kailangan ko talaga mag-review. Top student ka na nga eh. Yun na nga ang problema eh. Pagka bumaba ang grade ko, feeling mo madidismaya ko sila lahat. Inisip mo na naman ba yung mga magulang mo? Oo, pero yung teachers, lahat na lang sila, feeling nila perfecto lagi na ako. Hindi ka robot, Ron. Kailangan mo rin magtatama. Oo, tignan mo nga naman. Si Mr. Perfect. Nag-aaral pa rin. Tutuloy ka pa ba? At least naghahanda ako para sa exam. Relax. Exam lang naman yan. Madaling sabihin yan kung wala akong pakialam. Hindi mo naman kailangan sabihin. Wala naman ako sinabing ganun ah. Ano nga, Mark? Sa halip na mag-review, mas pinili ni Mark na maglaro ng basketball. May laro. Tara, tayo tayo sa kanila. Tara. Bro, bagsak ka na naman. Nice, tumahimik ka nga. Tatlong subject ka nang bagsak. Alam ko. Pwede ba ito makausap? Bukod saan po, sir? Napapansin ko kasi na parang mababa yung grades. Pero lagi naman ang pumapasok, sir. Hindi kasi sapat yung pumapasa mo lang. Dapat mas pagmutihan mo pa yung pag-aaral mo. Yes, sir. Susunod, puputihan ko na. Ano kayang bahala kong gawin para makapasa sa next exam? Iniisip na ako. Oh, Sir Sean. Oh, Mark. Ang pinapatanong sa akin ang dati magtungkol sa akin. Total, malapit ka naman sa dati ko. Baka pwede tulungan mo ako ng exam. Kaya naman. Tama, 10% ako sa extension. Oh, anong kailangan mo? Nakita ko po kasi kayong may inabot na papel kay Mark during exam. Oh, Sir Sean, ba't nandito siya? Iwan mo na ano, Mark. Sige po, sir. Ayun, pag nandilipan mo ng ebidensya, estudyante ka lang, siya lang po. At subukan mo makarating sa iba yung sinasabi mo.
Pwede kitang i-expel dito. Hindi ko na alam gagawin ko. Susumbong ba ako? Pero, paano kung may masamang nangyari sa akin? Nagsabi ako ng totoo. Uy, Ron, baka matalo sa isip mo ah. Problema ka ba? Baka makakita ako. Dadalawang isip kasi ako sa nakita natin sa darayan. Sinabi ko sa kamistasyon. Baka daw i-expel ako talaga sinabi ko sa teacher. Grabe naman yun, Ron. Kung totoo man ang sinasabi mo, mali yung ginagawa nila. Pero hindi rin biro ang banta nila sa'yo, Ron. Kailangan mong pag-isipan kung paano mo sasabihin nang hindi nalalagay sa alanganin yung grade mo. Nag-decide si Naron at Cyrex na sabihin ito sa head teacher. Kami yan. Ma'am, may kailangan po kami sabihin. Ano yun? Noong exam po, nakita namin si Mark. Tinutulungan ni Mr. Sean mandaya habang nag-e-exam. Sigurado ka ba sa nakita mo? Kasi mahirap na. Wala tayong ebidensya. Pero totoo po ang sinasabi namin, Ron. Nang matapos ang usapan ay umuwi na si Naron at Cyrex. Pero sa di inaasahan ay nakita ni Mark si Ron. Go! Pero syempre, di ba, dapat punta tayo sa ano, ito ako mga binibigay pa nila activity. Pero, una na ako ah. Sige. Lang ako. Balita ko, sinumbong mo kay sir kanina. Saan mo narinig yan? Kung saan mo man narinig yan, at least nagsasabi ako ng totoo. Subukan mo magsumbong ulit, di lang yung mabuti mo sa akin. Tara na, hayaan mo yan. Sige, tara. Oh, Ron! Ano nangyari sa'yo? Okay lang po ako na. Okay ka lang ba? Try mo lang sa clinic. Ano ba talaga nangyari sa'yo kay Inaro? Opo yan, ma'am. Rinig ko po sa Mr. Sean. Kaso, parang narinig po ata ni Mark ang usapan namin. Ano ba yung narinig ni Mark na pinag-usapan niya ng Mr. Sean kaya siya nagalit na galit sa'yo? Ito po yung sinabi ko sa inyo na nakaraan na sa pagdadaya sa exam. So yun po na ang dahilan. Kung gano'n, kakausapin ko ng Mr. Sean para malaman ko kung anong nangyari sa OT. Mr. Sean, pwede ba kitang makausap? About saan naman? Miss Jasmine. Mr. Sean, tingnan mo si Rod. Binubog siya ng isang estudyante. Kagagawa niya ni Mark. Alam mo, Miss Jasmine, mga bata lang ngayon, paano nakatuwa yung Ngayon nandito si Rod. Si Rod na lang ang natin kung ano talaga yung totoong nangyari. Ron, ayos ka lang. Balita ko yung nangyari kanina. Okay ba yun, Ron? Okay na ako sa Irex. Mr. Sean, hindi na biro ang ginagawa ng estudyante mong si Mark. Miss Jasmine, hayaan mo ako mag-handle sa mga estudyante ko. Pero ma'am, Ron, tumigil. Mr. Sean, huwag kang magalit kay Rod. Dahil napag-desisyonan ko, nagpapatawag ako ng meeting mamaya sa office. Ipapatawag ko ang lahat ng estudyante mo para malaman ang totohanan. Dahil dito naman yung lahat. Gusto ko malaman kung ano ito ang nangyari. Pero ma'am, si Mark lang po talaga yung may kasalanan mo. Si Mark lang po talaga may gawa nun. Mga bro, huwag yung nalagay tropa natin. Mr. Mark, nakita ko yung mga records mo. Hindi na nga maayos ang performance mo. Bukod doon, nagbababa din ang mga grades mo. Tapos ngayon, nakakuha ka ng bully. Pag-ibig na lang na-expel ka na. Ma'am, ang totoo po niyan. Sir, tinulungan niya ako mag-cheat sa exam. Ha? Wala akong pinalaman dyan. Pero sir, kung may sa kasunduan natin, magkakakuha ng 10% sa business namin, di ba?
Mark, pag mo kong dinadamay sa isang mo yan. Pero ma'am, narinig ko pag-usapan nila Mr. Sean at Mark. Pero hindi ko po alam kung tungkol saan yun. Mr. Sean, Mark, ano ba talaga ang nangyayari? Hello, Dad. Napatawag ka. Tumawag talaga ako dahil nakita ko yung records sa buwasan ng 10% shares sa company natin. Pero Dad, ginamit ko naman sa school yun. Ano? Ganong kalaking pera ginamit mo sa pag-aaral mo? Totoo niyan, Dad. Binigay ko kay Sir Sean para makapasa ako sa exam na... Umanda ka sa akin, Mark, pag-uwi mo. So Mark, dahil sa exam, nagawa mo yung payroll? Ikaw naman, Mr. Sean. Alam mo naman mali yun, di ba? Teacher ka pa naman. Pero pinagkwento mo yung dignidad mo sa pera. Pasensya na, Miss Jasmine. Kaya ko lang naman nagawa yun dahil utang na po sa tatay Mark. Ma'am, kami na po humingi na pasensya sa nagawa niyo, ma'am. Pero, sorry, Ron. Pasensya na rin, Ron. Mark, tingnan mo ang kaibigan niyo. Sila na ang humingi ng tawad sa nagawa niyo kay Ron. Kayong dalawa, kung wala kayong gagawin, tatanggalin ko na kayo sa school na to. Pero ma'am, ay kami papayag sa ganyan. Ma'am, kailangan mo lang yung masa para mag-graduate kami. Pero ma'am, ayoko naman po may mawala sa school dahil sa akin. Kahit patawad lang, okay na po. Basta hindi na po na mauulit ulit. Bro, pagpasensya mo na kami sa mga nagawa namin sa'yo. Promise, di na mauulit. At dahil pumayag naman si Mr. Ron na palampasan yung nagawa niyo sa kanya, pag-i-stay ko na kayo sa school na to. Pasensya na po, ma'am. Salamat po. Hindi na po mauulit. Okay, sige. Maging aral na sa inyo to, ha. Sana huwag na itong mauulit. Pwede na kayo lumabas. Pwede ba itong makausap saglit? Hingi lang sa ako ng tawad sa mga nagawa ko sa iyong kasalanan. Okay lang yun. Nagawa mo na eh. Basta huwag mo na lang ulitin. Paano yan? Magkaibigan na tayong dalawa ngayon. Sige. Din.